Yes, hallelujah. Patuloy po tayo. Magpuri sa ating Diyos na patay. Hallelujah. Isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Let's continue. Feel the presence of the Lord this morning. Hallelujah. Jesus, oh God. Let your Holy Spirit, oh God, surround this place, oh God. Anong gawa na ng kaaway in the name of Jesus. We rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Patuloy tayo manalangin, oh God. We continue, Lord, na kami lumalapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon, upang kayo ay maitaas, mapapurihan, Panginoon. Maitaas sa aming buhay, oh Lord. Ang iyong salita po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay ang iyong revelasyon po, Panginoon. Lord, continue, God. Open our eyes, our spiritual eyes, oh God. Our spiritual ears, oh God. Our hearts, O God, cleanse, O God, upang maunawaan namin kung ano po ang iyong mensahe na nais, Panginoon, ipaabot sa humagang ito, Panginoon. We continue to ask, O God, the Holy Spirit, O God, surround us, O God. Hallelujah, Jesus. Continue, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, maramdaman namin ang iyong pagkilos, O God. Miraculously, wondrously, Lord, we continue, Panginoon. Nagamitin niyo po ako at itago sa inyong likuran po, Panginoon. Na kayo po, Lord, ang makakita. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Isa po kaming maruming basa sa inyong harapan. Isa po kami, Panginoon, alipin sa inyong harapan na walang karapatan na magmahal po. As you always said, Lord, apart from you, we can do nothing. From our own strength, we come in the name of Jesus. Wala po kami magagawa, Lord. Whatever we have right now in our lives, it is because of you. Hallelujah, Jesus. Use my mouth, O God, as a blessing, O God. Kayo po, Panginoon, na magsalita, O God. Your Holy Spirit, O God, kayo po, Holy Spirit, ang magbuka sa ating bibig, Panginoon, na maging daluhan, O God. For your greater glory, Lord, for your greater glory. We thank you, Lord, for this morning, O God. We thank you for your presence, O God. Let the Holy Spirit surround this place and guide us, O God. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, because we are here, O God. We are healthy, O God. Sa kabila po na lahat, Lord, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you, Panginoon, na inuna ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Magamat malamig, Panginoon, ang kapaligiran, narito kami, Panginoon, upang magpuri, O God, at maitaas ka in the name of Jesus, O God. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Nakakaguna po lahat. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Pagamat talagang napakalamig. Sabi nga po ni Sister Mina, hindi niya po alam kung sino hindi naligo. Pero di ba lahat naman po tayo? Ako nag-init lang po ng tubig para makaligo sa supermarket. So sa umaga nito, mga minamahal, ang ating pong theme is to be devoted. Sabi dito, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Romans 12:10. Be devoted to one another in love, honor another above yourselves. So this is above ourselves, being a devoted person. Next. In Romans 12:9, to one another. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Serving the Lord, well, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Next, basahin po natin sa Tagalog. Hadi po dito maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad.
Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. So dito po nakikita natin yung we must be sincere in our love. Sabi dito, being a devoted is above ourselves. Next, sabi dito, being devoted to something means being focused on that particular thing almost exclusively. Di ba po sa ating mga businessman, kapag sila ay devoted sa kanilang business, so nakafocus lang po sila. Nakafocus po sila kung paano nila ma-attain yung goal. Itong mga sales na to, kuwari nga sa sales, kami ako galing ako sa sales. So mayroon kami quota every month. Kailangan nakafocus kami para end of the month is ma-reach namin yung quota o mahigitin pa, mahigitan. So kailangan nakafocus, kailangan we are devoted sa ating aim or goals. Sabi, when you are devoted to a cause, you work to achieve goals. When you are devoted to a person. Ganun din po sa person. When we are devoted, di ba sa mga magkasingirop, pag mahal mo ang iyong partner o ang iyong hindi kabiyak eh. Internet kasi yung jowa, hindi maganda pagyan. So yung iyong nililigawan, pag devoted ka, ano ginagawa niyo sa wali? Na mga naliligaw na devoted at mahal nila kanilang nililigawan. Yung po yung hinahatid, di ba? Hatid sundo, nung nagkatrabaho pa ako sa Kalasya, talagang ansyan, nakahatid sundo ang kanilang mga girlfriend. Devoted na, di pa masayo na nakakatipid sa buwan. So, laking tipid. So, ito si Guy talagang devoted. So, ang pagiging devoted, hindi mo po pwede yung sarili natin na mas pinapahalagahan o pagiging selfish natin. So, when you are devoted, iisipin mo muna yung kapakanan. Di ba? Kapakanan ng ibang tao. Being devoted doesn't have to refer only personal relationship. Hindi lang po sa relationship. Ito'y ating relasyon sa Panginoon. So, sabi dito, devoted to God means serving others. Diba? You follow Jesus, live and serve others. The Son man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many in Matthew 20:28. So, di ba po, ang Panginoong Jesus pumunta siya rito hindi para pagsilbihan, kundi magsilbi. Hindi siya pumarito upang siya ay alagang silbihan, but siya yung nag-serve sa mga tao na maabot. Most especially po yung naliligaw ng landas ng walang kaligtasan. Sabi dito, when you do devote your life to God, you are believers. Devoted is a learner, a follower, and adherent. Kung devoted ka, you are open to learn new something para matuto. You are a follower of God, you are a follower of Jesus Christ. Jesus wants us to learn from Him in Matthew 11:28-30. Number 2, sabi, what does Jesus expect us? Ano po ba yung i-expect ng Panginoong Jesus sa atin? Di ba yan ang katanungan? What does Jesus expect to us? Being devoted involves many things. So pag sinabing devoted tayo, it involves many things. So maraming bagay. In all aspects of our lives. Happy to be especially that we love. So love, di ba? Love, we are the month of love. So number 3, but one might ask, what are we to love? Di ba? Yun ang katanungan, what are we to love? B, how can we best manifest our love? Paano natin ma-manifest yung pag-ibig sa ating buhay? Una sa Panginoon, higit sa lahat. So when we say devoted, kung mapapansin po natin, marami pong tao na devoted. Pero it is what? Opposed to the Word of God. Di po ba, kung mapapansin natin, yung pagka nagkakaroon yearly sa Quiapo, talagang devoted sila, nakikipagsiksikan. Kahit magtanda, sugat-sugat. Di ba ganun sila ka-devoted sa ginagawa nila, which is in wrong way. Di ba? Ganun sila. May paniniwala sila na yearly
Kailangan pumunta ako doon dahil naniniwala sila na sasagutin yung kanilang panalangin na sila daw ay pinagaling. Kaya kahit na magkasiksikan, na magkasakitan, talagang devoted sila. At tuwing Holy Week, kung mapapansin natin, may mga taong devoted na sinasaktan yung kanilang sarili ayon sa kanilang paniniwala. Na dito ay mababawasan yung kasalanan, na dito ay sasagutin ang kanilang panalangin. So ito yung mga paniniwala nila na kailangan saktan yung sarili magpakahirap, which is in a wrong way. Di po ba? Sapagkat ganap na, tapos na. Ang Panginoon Kristo ang tumapos at hindi na kailangan ulitin. So how much more of us as a Christian, as a believer of Christ? So ano po yung mga bagay sa sarili natin? How we will devote to our God? Isa po yung malaking katanungan. Sabi number 1, devoted to God, next slide, means serving others. So when we devote to God, means serving others. I will serve others. First by sharing the Word of God. Sharing that there is salvation through Jesus Christ. Ito po yung nagagawa natin, hindi lang po yun. Di ba? May mga devoted people na hindi lang po by means of serving others, mayroon pong nag-aalaga sa may mga sakit, mayroon po mga foundation, so may mga kakayahan financially, nagtatayo po sila ng foundation. Di po ba? Para po ma-sustain yung pangangailangan na yun, kanya-kanya po kasi yung gifts natin, yung talents. You have the talents to give, magbigay ka sa nangangailangan. If you have the talent to share the Word of God, then share the Word of God boldly. Sabi nga, you follow Jesus' lead and serve others. The Son of Man did not come to serve. Sabi nga po, ang Panginoon sa Kristo hindi na pumunta dito para pakikuran. Kung napansin po ninyo, nung mga panahon na si Jesu Kristo ay nasa lupa, ay siya ang naglilingkod. How much sa atin? Di po ba? Sabi, His life as a ransom for many, Matthew 20:28, na binigay niya yung buhay niya sa lahat ng tao upang magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga, next slide, sabi, number 1, being devoted demonstrated love for God. So ito, being devoted, we must demonstrate our love for God. This is how we can best demonstrate our love for God. 2, assuming that our worship is in harmony what Jesus revealed. A, that is in spirit and in truth. When we are worshiping, when we are praising and worshiping God, what? In John 4:23-24, we are worshiping God in spirit and in truth. Then, number 3, we are to worship God in 2 ways. Through our public assemblies in Hebrews 10:24. So we are worshiping God in 2 ways through our public assemblies. Ano po ba yun? Yung po yung ating gaya po yung ginagawa natin pag sa church, every Sunday, our discipleships, our virtual every Wednesday, through Google Meet, kasi po, hindi pa po ako yung face-to-face. So ito po yung mga bagay na we are assembling in public sa pagdalo ng gawain. Di ba sabi nga po sa Hebrew, na huwag kalimutan ang pagdalo ng bawat mananampalataya. Be it through our private devotions. So our devotions, we have also devotions from our GC, GIL Church in Arawan. So through our devotion, napaka-importante po talaga, mahalaga yung devotions. Kasi po pag walang devotions, so sabi nga po talaga manghihina po tayo bilang mananampalataya ng Diyos. Being devoted to demonstrate love for God through public worship and private devotion. So public worship like what we are doing in church and more in private devotion in our lives. Next, number 2, being devoted defined loves the Lord. Sabi number 1, Jesus taught we should love God
in Matthew 20:37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ito po yung greatest commandment ni Lord. Diba? Paano natin mapapakita ang sabi ng Panginoon, this is the command that love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Biro mo, with all your heart, with all your soul, with all your mind. We must love the Lord. This is the greatest commandment of God. Number 2, his disciples learned that living God must also be loving his Son. So if we love the Father, we must also love the Son, which is Jesus Christ. In 1 John 5:1, it says, everyone who believes that Jesus Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. So yung ating pagmamahal, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And number 3, Jesus expressed the same thought as John that converted. John 15:23 sabi, whoever hates me, hates my Father as well. So pag tayo nagmahal, hindi lang po isa. We must love the Father, we must love the Son, and as well the Holy Spirit. A devoted to Jesus is one who loves both Father and Son. We are devoted. Sabi nga po, hindi lang po isang pagmamahal natin. Ito po yung being devoted unang-una sa Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos, higit sa lahat, ang pagiging devoted. Next slide. Being devoted loves next sa brethren. Sa ating mga kapatiran. Sabi, Jesus made this love a mark of true discipleship. John 13:34-35. Sabi, a new command give you, love one another as I love you. You must love one another by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So di ba po, ito yung napakahirap minsan. So how we will show our love to our brethren, sabi nga po dito, di ba, love one another. Paano po natin may pakikita ang pagmamahal sa ating kapatid? In some situations, mayroon pa nga po na sila pa yung nagpapangalan sa church. In some churches, na sila pa ay nagpapataasan ng pride. Di po ba? So how we will show our love to one another, to our brethren, na minsan may nagpapagalingan pa sa bawat ministry. Di ba? Always remember that this ministry is the ministry of God. And this ministry, hindi po sa atin. So, because of love, out of love, we are here in our ministry. Hindi para magpagalingan, hindi para magpabangayan, kundi magmahalan, harmoniously. Di po ba? Kasi minsan hindi mo maiwasan sa mga pinagalingan ng churches may mga ganun. Pagalingan sila, pataasan. Nakakalimutan na nila na ang paglilingkod sa Diyos, it's not because of me, it's because of God. Nandiyan ka sa ministry na yan, tinawag ka ng Diyos sa ministry na yan because you have the purpose. Di ba? Hindi ka tinulak, hindi ka sinipa para magpunta sa ministry. Mahirap po maglingkod sa ministry out of love. By his knowledge. Lagi po sinasabi natin mga pastor, puso. Kapuso, kapatid, kapamilya. So puso muna yung laging unahin. Napakahirap talaga maglingkod na yung pride, mataas. Kailangan talaga magpakumbaba ka sa Diyos upang sa iyong ministry na yan ay maging epektibo ka. To be devoted, you must love your brethren. To John made it spiritual life in 1 John 3:14 and 1 John 2:9. Sabi, anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. So there are some Christians or believers claim that they are, di ba? Nasa kaliwanagan. But sabi dito, hate a brother or sisters is still in darkness. Sasabihin nila sila'y mananampalataya, ngunit walang pagmamahal sa kapatiran o sa kapatid. Anong sabi dito? You are still in darkness. Malinaw po na malinaw
sabi sa Bible, if we are clinging and hate our brothers and sisters, we still in darkness. Kung may mga puot sa ating puso, sa ating kapatid, na sinasabi mo na sa Diyos ka, but sinasabi po ng Bible, you are still in darkness. We are still in darkness. So kung mga puso, yung hate, yung anger, may mga tao pang nagtutungo sa simbahan na may kagalit sila, ano sabi po sa Bible, puntahan mo muna siya kung may pag-ayos bago ka makapagpuri sa Diyos. Amen? A genuine devoted to God is one who loves his brethren. Tayo po ba napapractice po ba natin yung pagmamahal sa ating mga kapatid? Kapatid sa laman, kapatid na spiritual. Are we aware kung ano yung pangangailangan? Are we sensitive kung anong pangangailangan ng ating kapatid? Unang-una po yung prayers. It is very important and essential. So we have the GC para sa ating wing sa mga prayers. Prayer is napakalaking bagay nito sa pananalangin sa Diyos. Wala ka man financially na ibibigay, ngunit ang iyong panalangin sa Diyos ay napakahalaga. Mas mahalaga sa pera. Kaya, be sensitive sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Next slide. Be true fellowship. This is how we can best demonstrate our love for the brethren. Number 2, by not forsaking the assemblies of ourselves together. Hebrew 10:24. So ito po yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating mga brethren. Sabi, for not forsaking. Kaya po tayo, sa bawat LGN, sa bawat ministry, ating pong inaabot yung mga kapatid natin na hindi natin minsan nakakasama. Amen? Ang bawat po LGN, like the women and men, na inaabot po yung mga tao hindi natin nakikita sapagkat ito yung pagpapakita natin ng pagmamahal. Tama po ba? Kung hindi po natin malisan tayo, bahala ka dyan. Our salvation is individual, wala akong pakialam. Diba? Kung nanghihina ka, wala akong pakialam sa'yo as long as I am saved. Pero hindi po. Out of love, ating pong kinukumusta, inaabot po sila, ipinararamdam natin sa kanila na sila ay mahalaga at mahal natin bilang mga kapatid. Hindi lamang po ba nga, being devoted is what? Above ourselves. So sabi nga napakasarap na puntahan natin mga kapatid kahit buong linggo maghapon ng gabi. Nakakapagod ng physically pero may saya sa ating puso sapagkat, di ba, nakakapag-evangelize pa sapagkat naipadama natin sa ating kapatid. So wala pong pagod na mula umaga hanggang abuti ng gabi. Iba yung kasiyahan. Ito man ay physically tired, pero yung puso mo may tuwa sapagkat nabisita mo yung kapatid mo na hindi natin madalas nakakasama. Sabi ba, by not forsaking ourselves together. And sabi dito, Hebrew 10:24, and let us not consider how we live for one another on toward love and good deeds, not giving up meaning together. Ito po yung pagdano natin, mga kapatid. If you have prayer meeting, ngayon sa Google Meet po, mayroon po tayong upper room. Dito po tayo alago. Dito po natin may pakikita yung pagmamahal, ang pag-aasin, yung pagsasama natin bilang mga kapatid at bilang mananampalataya kay Kristo. As some are in a habit of doing, but encouraging one another, and all more as you see the day approaching. So we are encouraging each other. So yung bibig po natin sometimes is used to discourage other people. Pero ang sinasabi po ng Lord, we are here to use our mouth for His greater glory. For what? To encourage. Di ba po ba? Some people use Facebook, social media. Mababasa mo po mag-negative. Kaya po hindi ako nagkala ng mga tao mga negative.
Kasi pag tinignan mo lang, pati ikaw magiging negative. Kailangan po doon yung mga positive, makapataas, spiritually, hindi po ng mga negative. Minsan ang kanilang problema sa social media, di po ba? Hinupost nila, which is hindi naman nakakatulong. So let us encourage our brethren. We are to fellowship with one another in two ways. Sabi nga, tapos to be demonstrated through fellowship in church and home. Next slide, please. Number 3, being devoted to God, love the lost. Yung po ba yung mga nawawala? Atin po bang nire-reach out sila through evangelism? Yung po ba yung mga nawawala, atin pong binabahagian ng salita ng Diyos? Sabi dito, God the Father certainly loved the lost. Lahat po alam po natin itong John 3:16. Di ba? Kung walang pagmamahal ng Diyos na hindi niya pinadala si Jesucristo upang magkaroon ng kaligtasan, ang bawat nagkasala. Dahil mahal ng Diyos ang mga nawawala, ang mga nagkakasala, at ang mga taong walang kaligtasan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para maabot, para may bahagi na there is salvation. Kung wala po ang Panginoon sa Kristo sa atin, tayo po lahat ay walang kaligtasan. Di po ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak para sa bawat isa, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next, through evangelism. Sabi niya, there is no better way to show love for the lost. So evangelism. Sharing the Word of God boldly. So sometimes po, nahihiya po tayo mag-share ng the Word of God, di ba? Nahihiya po tayo minsan. Sabi ko nga po, or if you have the desire, you have to pray that the Holy Spirit guide you and the Lord give you the courage to preach or to share the Word of God boldly. Sabi nga through evangelism, ang bawat isa nakakilala sa Diyos. Kung wala pong nag-share ng salita ng Diyos, wala po tayo sa panambahan ito. Kung wala pong nagbahagi ng salita ng Diyos, wala po tayong kaligtasan. Amen? Number 2, Jesus manifested His compassion in this way by teaching the lost in Matthew 35:36. By calling for prayer on behalf of the lost in Matthew 9:37-38. And C, by developing and sending for the laborers. Number 3, we can show our concern for the lost in similar ways through personal evangelism. So personal evangelism is like one-on-one. Di po ba? Mari tayo makapagbahagi sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasalamuha, first and foremost sa ating pamilya na wala pang kakilala sa Diyos. Amen? So what we call the personal evangelism. Be through supporting evangelists. We have also to support our pastors, our evangelists. Hindi po kaya kasi ng isang pastor lang gawin. Di ba? Kaya po lahat tayo, out of love, suportahan po natin ang ating mga pastors. Kaya pagka inasay ka, huwag tatanggi. Di po ba? Suportahan po natin kasi hindi po kaya ng pastor. So praise God, pagka inasay ka ng pastor, do it for the love of God. Di po ba? Kasi may mga tao pagka nabigyan ng task, yung bang walang lakas ng loob, nahihiya. Ako po talaga pagka, ever since pag binigyan ako ng task, kahit alam ko hindi kaya, susunod ako sapagkat alam ko ng Diyos ay hindi magpapakayasan. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, do your best and God will do the rest. Pagka inasay ka, huwag kang matatakot. Ipagkitiwala mo sa Diyos by faith. Diba gaya ni Moises, inutusan ng Diyos, sabi niya, dami niyang alibay. Marami kang alibay. Hayaan mo na sumunod ka muna. At hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen?
A true devoted to God demonstrates love for the lost by engaging in evangelism. So it is very important by evangelism to share the word of God, especially to those who are unbelievers na di nila alam na may salvation pa. Next slide. Sabi, Jesus likewise had compassion for the lost. Matthew 9:35-38. Sabi dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom of healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Napansin po natin ang buhay ng Panginoon Kristo kung gaano siya ka-eager. Sabi niya dito, pumupunta na sa mga towns, sa villages, sa synagogue, proclaiming the good news of kingdom, healing in diseases. Sabi niya, pag nakita niya crowd, he had compassion on them. Pag nakita niya yung crowd, Jesus had compassion. The harvest is plentiful, but the workers are few. Are you willing to commit in any ministry? Are we willing to use our life to serve the Lord? Sino pong willing? Pakita sa kamay. Willing po ba tayo maglingkod sa Diyos? Being devoted. Ang buhay natin walang saysay kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang buhay natin ay parang cycle. Gigising, babangon, trabaho, we are busy, we are stressful. Nakaka-stress. May trabaho, may ministry, pero una-una sa lahat po, we have to top priority yung ministry yung gawain ng Lord. Minsan mahinayang ka, if you have business, ay, sayang ang kita. Hindi ako magsasara. Diba? Sayang ang kita. Aanin po natin yung kita na yun kung hindi naman tayo nakakapaglingkod sa Diyos. Kung hindi po natin nagagamit ang ating buhay na ibinigay niya para ibalik sa Kanya. Ang bawat isa ay believe na mayroon pong talent na ibinigay ng Diyos. To use for His glory. Ano mang ministry yan? Sabi dito, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kailangan natin ng more workers. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para pumunta ng linggo para umupo at pagkatapos umuwi. Tinawag tayo ng Diyos para maging useful yung buhay mo at maglingkod sa Diyos until the end of your life. Oo, nakakapagod. Nakakapagod. Pero sabi nga, laban lang. Physically you're tired, but spiritually we are happy. Diba? Sapagkat alam mo, anong oras huli ng Lord, ang buhay mo, hindi pa ito huli ang lahat. Ang buhay natin ay wala makakapagsabi kung mamaya, kung bukas. Sino nakakaalam ng buhay nila? Kung kailan babawin ng Diyos, wala. So this is the time to start, kapatid. To use your life. To be a workers. Kung sabi ng Lord, ang daming harvest, plentiful, but the workers are few. Kunti lang ang nais magpagamit sa Diyos. Dahil napakahirap, maapektuhan yung business nila, maapektuhan yung trabaho nila, maapektuhan yung mga bagay na inuuna nila. Pero kung hayaan mo ka ba yung buhay mo maging, gusto mo maging useful, let your life serve the Lord na may pagmamahal. Next slide. Number 3, Paul had great concern for the lost. Brothers and sisters, my heart desire and prayer to God for this life that may be saved through devoted to Jesus, one who love those who are lost in sin. Ng mga makasalanan. Next, conclusion tayo ng 34 minutes. So sabi niya, we go a long way to becoming too devoted to God by loving the Lord. First, loving the Lord. By loving Him with all our mind, with our soul, with our heart.
Paano mo may papakita yung una? Mahirap po pa mga kapatid na magmahal sa brethren. Mahirap po na magmahal sa mga nawawala kung unang-una pa lang wala kang pagmamahal sa Diyos. Paano mo mapapakita ang pagmamahal sa Diyos? Serving. Hayaan mo yung buhay mo na binigay ng Diyos na ibalik na makapaglingkod sa Diyos. Our life is meaningless. Di po ba God has a purpose? He created us as His own image from the book of Genesis. So kapatid, hayaan mo na buhay mo gamitin ng Diyos. The harvest is plentiful, but the workers are few. Naninawagan ng Diyos, kumakatok sa iyong puso, na gamitin ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Unang-una ang pagmamahal sa Diyos. Be loving the brethren. Yung pagmamahal sa ating kapatiran, pagmamalasakit. Maging sensitibo tayo sa pangangailangan, ito man ay physical, ito man ay spiritually, ito man ay pananalangin sa kanilang mga problema. See, loving the lost. Yung pagmamahal natin sa mga nawawala. Yung walang kaligtasan by sharing the Word of God boldly. Let them encourage and let them know that there is salvation through Jesus Christ, John 3:16. Number 2, we go a long way in demonstrating church love through public worship and private devotion. Public worship like what we are doing here, pagdalo sa ating service and a private devotion. Fellowship with one another in both church and home. So yung fellowshipping natin here at sa ating mga mahal sa buhay. See, engaging in evangelism by sharing the word of God, salvation. We have to engage ourselves by sharing the word of God through evangelism. Number 3, many Christians love only partially, but the worship God in public but not in private. Parang mga sinagog before. Yung mga pakitang tao, sabi ganun, partially. They worship God in public. They are worshiping God in public to show to the people that they are godliness. Pero sa bahay, hindi po nila ginagawa. In private. They fellowship with brethren in the church, but not in their homes. Nag-fellowship sa kapatiran sa panambahan. Ngunit sa bahay ay hindi nagagawa. They evangelize at home, but not to the unbelievers. Sometimes we are sharing the word of God only in our house, but we don't have the love to share the word of God to the lost people, to the unbeliever. So let us encourage. No matter how much we love as devoted Christ, we can always improve. Last, devoted to God means serving others. You follow Jesus. Lead and serve others. The Son of Man did not come to serve. Ganon din po tayo. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi pumarito upang paglingkuran, kundi siya ay maglingkod. Binigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. We love God because it is natural to love the one who loves us totally, completely. The importance of our own response to God's kindness is to Jesus Christ. We insist that the first greatest commandments, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Let us all praise. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay. Hallelujah, Lord. Kapatid, brothers and sisters, right now, in the name of Jesus, God, let us close our eyes and ask God how we will be devoted to God, our brethren, our lost. Brothers and sisters, the harvest is plentiful, but the workers are few.
Let yourself up. Tanungin mo ang sarili mo, kapatid, sa umagang ito. Ano ang purpose ng buhay sa Panginoon? Ito na ba ay gumising, kumain, magtrabaho, umuwi, umalis? Ano ang gamit ng buhay? Why God created you and why God created us? Because God wants you to use this ministry to become devoted to God, to love with all his soul, heart, and mind, to love our brethren, how we will show our compassion sa ating mga kapatid, and especially how we will evangelize, how we will share the word of God. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this morning, Lord, sa iyong salita pa, Panginoon. How will we be devoted, Lord, unang-una sa iyo, Lord? Paano namin ma-devote yung buhay namin, O God? Ang buhay namin na mayroong sense, O God, na may meaning, O God, na kami po ay nabubuhay, Panginoon, yung created us, O God, Panginoon, upang kayo ay paglingkuran po, Panginoon, upang kayo ay mahalin po, Panginoon. Despite, Lord, that Jesus Christ came para hindi paglingkuran, Panginoon, kundi maglingkod, Lord. We thank you because of your faithfulness, Father, na binigay mo ko si Jesus Christ para magkaroon ng salvation. Kapatid, this is the time to realize how you will use you to the ministry, and how you will use your life in serving the Lord. This is the time na mag-decide ka, because we don't know what will happen sa ating buhay. Maring bukas, sunod araw, sunod na buwan, wala makapagsasabi, Panginoon. So hindi pa huli ang lahat para gamitin mo ang buhay mo to be devoted to our God. Become devoted to our brethren. Become devoted to the lost people. Gamitin mo, kapatid, ang buhay sa paglingkod, through evangelism, through the sharing the word of God. In the name of Jesus, God. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, sa umaga ito, Panginoon, sa iyong salita, Lord. We thank you for the wonderful messages, O God. Lord, marami pong salamat, Lord, na nawa, Panginoon, ang iyong salita, Lord, na maghima po, Panginoon, sa aming puso at isipan. Ang lahat ng iyong mensahe, Panginoon, na kami ay maging devoted, O God, at hindi maging complacent, O Lord, na magamit namin ang aming buhay sa paglilingkod in serving you, Lord, to become a devoted, O God. Hallelujah, hindi naman Jesus, na magkaroon kami ng compassion sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga kapatid, O God, sa pagmamahalo sa bawat isa, and be sensitive, O God, anong pangangailangan naming kapatid ko, Panginoon. And even, Panginoon, we pray, O Lord, na magkaroon kami ng compassion sa aming mga puso, sa mga tao po, Panginoon, na nawawala po, Panginoon. Ang mga tao po, Panginoon, na hindi nalalaman na may salvation through Jesus Christ, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng encouraging, O God, to encourage, O God, to share the word of God boldness, O God, sa mga taong na ito. Maraming po salamat po ngayon ito, manguna sa lahat at pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa narito na kapakinig ng salita. In the name of Jesus, Amen. Praise God.